Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, naway ikaw ay ligtas na sa maayos na kalalagayan sa kabila ng bagyo, sa kabila ng mga unos sa ating buhay. Payagan natin ang Diyos na siyang maging proteksyon natin. Nawa tayo ay mapuno ng pagpapala ng Panginoon at malayo sa lahat ng kapahamakan, at upang maging karapat-dapat sa proteksyon, pagkalinga, pagliligtas na dulot ni Kristo, aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinisamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gayang ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya,
at isang binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino nga ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo, uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin sa timog, sinasabi ninyo, iinit. At nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong pala kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon pa. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Biyernes sa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po sa inyo. Naway ligtas po kayo, kapanalig. Naway nasa maayos na lugar. Salamat kasi ikaw, kahit nasa bahay, ikaw ay nagsisimba. Ikaw ay nagdadasal. Payagan mo ang Diyos ang magprotekta sa iyo, sa iyong pamilya. Meron kang miyembro ng pamilya, baka hindi pa nakakauwi. Payagan mong si Lord ang magprotekta sa kanya. God is in control. Magtiwala ka sa Diyos. Gawin mo yung kaya mong gawin, kaya mong magdasal, kaya mong magtiwala, gawin mo yan. Yung hindi mo kaya, yung imposible, yung mahirap para sa tao, payagan mo ang Diyos ang gumawa. Magtiwala ka sa Diyos, magdasal ka. Narinig po natin sa atin pong ebanghelyo,
kaya nyo palang magbasa. Alam nyo kung kailan uulan, alam nyo kung kailan aaraw. Tayo po, nalalaman natin kung uulan o aaraw base sa mga balita dito sa Pilipinas, yung Pag-asa, sa cellphone, merong weather applications. Nalalaman natin kung high tide, low tide, uulan ba, gaano kalakas yung ulan. Meron na pong modern technology para diyan. Nasusukat yung hangin, yung bagyo. Kaya nating malaman kung uulan ba, kung aaraw, yung palatandaan ng panahon. Kaya natin basahin. Kaya lang baka pagsabihan tayo ni Jesus, yung panahon na babasa nyo, alam nyo yung palatandaan ng panahon, pero yung palatandaan ng buhay, nakikita mo ba? Nababasa mo ba? Bakit pinababayaan mo ang buhay mo ngayon? Bakit wala kang ginagawa para mabago? Ang dami-dami ng palatandaan, mga warning, mga signs na pinadala ang Diyos sa iyo, pero bakit parang hindi mo nababasa? Ito po'y pagpapatuloy ng pangangaral ni Jesus na darating siya sa araw na hindi natin inaasahan. Kaya wag mo nang hintayin yung bukas. Kung meron kang pwedeng gawin ngayon, ibig sabihin ngayon yun pinagagawa ng Diyos. Hindi bukas. Kasi bukas baka hindi mo na magawa. Gawin mo na ngayon. Kung kaya mo namang gawin, edi gawin mo na ngayon. O baka tayo ay nasanay pa rin dun sa sinasabi nating madalas, bahala na. Bahala na. Makababayad ka ba ng utang? Bahala na. Gagaling ka ba sa sakit mo? Bahala na. Papasa ka ba sa exam? Bahala na. Makakakuha ka ba ng trabaho? May bibigyan, can you provide for your family ngayong buwan na ito? Bahala na. Ano ba ibig sabihin ng bahala na? Minsan, may dinugtong patay, bahala na si Batman. Hanggang ngayon ba, Batman pa rin? Hindi pwedeng si Darna, Captain Barbell. Alam niyo po yung bahala na ay Filipino term mula sa bathala na. At wala naman pong masama doon kasi bahala na si Lord. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya lang, kulang eh. Kulang. Kumakain ka, sarap. Lechon, krisipata, ano pa ba sa amin, papaitan. Ano pa ba yung kinakain natin, Kuya Emel? Dinaguan, laman loob, sarap. Lalagyan pa ng leche plan. Halo-halo. Puro bawal eh. Tapos pinagsabihan ka, uy, bawal sa'yo yan. Di ba, mataas presyon mo? Tapos may arthritis ka pa. Masama yan. Ano sasabihin mo? Masarap eh. Kakain pa ako. Bahala na. Bahala na. O kaya, yung bangka, lumubog. Ang daming sakay. Pinagsabihan yung porter, bakit pinayagan mong dumami masyado yung sakay? Overload naman yung barko. Bakit pinayagan mong ganun? Gusto daw nilang sumakay eh. Bahala sila. Bahala na. May kulang nga po doon eh. Akala natin, pag sinabi natin bahala na, okay na yun. Hindi eh. Kulang eh. So, sa buhay po, yes, magdasal ka. Yes, alamin mo yung gusto mo. Pero hindi sapat yung bahala na. Kailangan meron kang responsibility. Kailangan meron kang gagawin. Dahil ang iniutos po ng Diyos sa atin, sa mga pagbasa ngayon, manampalataya ka at gumawa ka.
Hindi pwedeng bahala na, wala ka namang ginagawa. Nakahilata, bahala na. May ginawa ka ba? O wala naman pala. Kailangan may gawin ka. May lumapit nga po sa akin, nag-a-apply daw siya ng trabaho. Pagdasal ko daw, pinagdasal ko. Bumalik siya. Father, daw natanggap. Ano ba naman yan? Ba't ganyan si Lord? Nagdasal naman. Pinagdasal niyo pa ako. Di po ba, Father? Oo, pinagdasal kita. Ba't gano'n? Daw natanggap. Tanong ko sa kanya, ilan ba yung in-applyan mo? Isa po. Bakit isa lang? Ilan po ba dapat? So, akala niya talaga, isa lang yung a-applyan niya. Kapanalig, gusto mo ba talaga na makapagtrabaho? Mag-apply ka hindi sa isa, 10. Tapos di ka natanggap doon sa 10, apply ka ulit, 10 ulit, ganun. Hindi ka titigil sa paggawa. Pero gumawa ka ng may pananampalataya. At yes, kahit may pananampalataya yung gawa mo, may panahon marereject ka pa rin eh. Pero rejection does not mean na talo ka na. May binabago lang si Lord sa'yo. May hinuhubog lang si Lord. Pinatatatag ka lang ng Panginoon. Try mo ulit. Kailangan meron kang gawin. Yes, naghanda ka. Sabi mo, bahala na. Nag-apply ka, 10 yung in-applyan mo. Tapos hindi ka natanggap. Ibig sabihin, meron kang babaguhin. Tapos apply ka ulit. Gawin mo ulit. Makikita mo, meron tatanggap sa'yo. At yung tumanggap sa'yo, yun yung inihanda ng Diyos. At natanggap ka doon dahil 10 beses kang na-reject. Ang mahalaga, may ginagawa ka. At patuloy mong gawin yung mabuti. Patuloy mong gawin yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Hindi sapat yung wish ko lang, sana ganito, sana ganon. Hindi sapat yung gusto ko to, gusto ko yun. Ipagdasal mo, gustuhin mo talaga, at gawan mo ng paraan. Kailangan meron kang gawin. Sabi din po kapag wala kang ginawa, baka mahuli ang lahat eh. Sabi dito, dadalhin kayo sa hukom, kukulong kayo. Kasi hindi mo nabayaran, hindi mo nagawa ng paraan, at hindi ka makalalabas ng kulungan hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Dito po kinuha yung concept na pwede makukulong pero makakalaya at babayaran po. Babayaran. Pwede palang bayaran. Kaya lang medyo matatagalan. Kaya lang pwede naman palang hindi ka makulong. Opo, pag nakulong, makakaalis, babayaran ka huli-hulihang sentimo, pero pwede naman pong hindi ka makulong. Kung sa umpisa pa lamang, nandiyan na yung opportunity na binigay ng Diyos, ginawan mo agad ng paraan. Kung meron kang dapat na patawarin mo na ngayon. Yung iba kasi sa atin, baka ang sinasabi, hindi ko siya mapapatawad, magpantay man ang aking mga paa. Kapanalig, kapag nagpantay yung paa mo, ibig sabihin, patay ka na. At kapag tayo po'y pumanaw sa mundo na ito ng may galit sa ating puso, tayo po yung makukulong. Hindi naman dadalhin agad sa impyerno. Kasi mabuting tao ka eh. Kaya lang, hindi ka rin makakapasok sa langit. So doon ka muna saan? Sa purgatorio. Doon ka muna. Makakalabas ka rin doon. Kaya lang, pwede namang wala nang kulungan, wala nang purgatorio. Kung dito pa lamang sa lupa, nagpatawad ka na. Kung dito pa lamang may opportunity na dumating, tinulungan mo na agad. Meron ka ng pagmamahal agad na binigay. Meron ka ng malasakit agad na pinakita o kaya ay ginawa. Tandaan mo, paano tayo makapapasok sa langit? Sinabi ni Jesus yung paraan. Magpakain ka sa nagugutom, magpainom sa nauuhaw, bigyan ng damit yung walang maisuot, dalawin yung may sakit,
Dalawin yung nakakulong, mga corporal works of mercy. Yan yung bunga ng ating pananalangin. At yan yung paraan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. May opportunity na dumating sa buhay mo. Huwag mong palagpasin. Gawa natin agad ng paraan. Opo, hindi perpekto palagi, pero gawin mo pa rin. Learn from the mistake, and then gawin mo ulit. Paulit-ulit. At makikita mo, yung pala yung paraan ng Diyos para ikaw ay baguhin. Mga kapatid, may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang gusto niya ibigay yung the best. Hindi sapat na i-wish mo lang. Hindi sapat na gustuhin mo lang. Kailangan meron kang gawin. Hindi sapat yung bahala na lang. Kailangan meron kang gawin. Ipakita mo yung pananampalataya mo sa pamagitan ng iyong gawa. At sa iyong gawa, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon tayo nababago at nagiging bukas para sa tunay na gantimpala. Diyos lamang ang makapagbibigay. Amen. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumunod tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyan tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunigang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinadangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng iyong kaluwalhatian. Naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, Leoneso, aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mga ginigiliw, naririto si Kristo
ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga panalig, bilang paghahanda sa nalalapit na may panahon pa, pwede tayong maghanda. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng mapagpagaling na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa salada ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanairang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Tantum ergo sacramentum veneremo celui et antiquum documentum lobo ceda tritui restet fides sublimentum sensuum Panem de cielo prestis tieis, omne declamentum mense habentem. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, triviveque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Praise and all thanksgiving be
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.